Bidyong panturo batay sa Most Essential Learning Competencies, ikaapat na markahan. Ngayong umaga ay ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa awit ng Florante at Laura, gayon din ang talumpating ng hihikayat. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Simulan na natin. Halina't matuto sa mundo ng araling Filipino. Ngayon, may papakita kong tatlong pangyayari na naganap sa nakaraang talakayan natin sa Florante at Laura at maaari nyo bang sabihin ang mahalagang pangyayaring nangyari dito? Bigkasin mo, naganap dito. Ayan ng tatlong pangyayari. Maaari na ba kayong mag-isip at inyong balikan ang mahalagang pangyayaring nangyari dito? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Ngayon, maaari na kayong pumili at sabihin kung ano ang nangyari batay sa mga makikita sa inyong screen. Ngayon, sa nagluluksang puso ni Florante, dito umikot ang kwento kung saan siya ay nakatanggap ng sulat at kanyang nabalitaan ng kanyang ina ay pumanaw na. Labis ang pagkalungkot, labis ang sakit na naramdaman ni Florante sa pagkawala ng kanyang ina. Hindi niya malaman kung paano o ano ang kanyang gagawin kung kaya't nawalan siya ng gana at nawalan din ng malay hanggang sa magigising na lamang siya na may mga luha pa rin sa kanyang mata. Labis-labis na lungkutan ang kaniyang nadarama sa kabanatang ito. Ngayon naman, sa tinig ng karanasan, dito ay ikinuwento na si Florante ay nagmamadaling umuwi sa kanilang kariang Albania. Ang kabanatang ito ang isa rin sa napakalungkot na karanasan ni Florante. Dito ay nagpaalam siya o malungkot na nagpaalam siya sa kaniyang guro na si Antenor. At siya ay sinabihan at pinaalalahanan ni Antenor na anuman ang mangyari ay mag-iingat siya kay Conde Adolfo. Huwag na muling magtitiwala sapagkat maaring gawin ulit ni Conde Adolfo ang masama o balak o masamang balak ni Conde kay Florante. At bandang huli, siya ay sinamahan na kanyang kaklasing si Minandro pauwi sa kaharian ng Albania. At panghuli, sa kabanatang nanganganib ang Crotona, dito ay ipinagtanggol ni Florante ang kaharian o ang bayan ng Crotona. Sapagkat ang general o namuno na mandirigma mula sa kaharian ng Albania na ipagtanggol ang kanyang kaharian ay ang kanyang apo na anak ni Prinsesa Floresca. Walang iba kundi si Florante. Ito ang nuno ni Florante, ang hari ng bayan ng Crotona. Sa paglalahad ng mga pangyayari, ay kailangan na makumbinsi natin ang ating tagapakinig. Gayon din, kung may nais tayong ipagdiinan o ilahad na kaisipan o paniniwala, kailangan nating mahikayat sila ng ating sinasabi ay totoo. Salitang ng hikayat.
Karaniwang ginagamit sa pagkukumbinsi ng isang tao. Ginagamit din ito upang hikayatin ang isang mambabasa o tagapakinig na sumang-ayon sa kanyang pananaw tungkol sa isang isyu o pangyayari. Sa panghihikayat ay maaari nating mabago ang isipan, damdamin o kilos ng isang tao. Ilan sa mga salitang nanghihikayat ang "kung ako sa'yo", "mas makabubuti", "mas nararapat", at marami pang iba. Ito ang mga parirala na ginagamit kapag tayo'y nanghihikayat ng ating kapwa, ng ating mga mambabasa o ng ating mga tagapakinig. Gamit ang salitang nanghihikayat, makagagawa natin ang mga sumusunod na layunin. Una, mapaniwala ang tagapakinig o tagabasa. Ikalawa, mapagtibay ang isang katotohanang pinaniniwalaan. At panghuli, mapakilos ang tagapakinig o tagabasa. Ngayon, nood kaisipan. Makikita ninyo ang link sa inyong screen at panoorin ang videong ito. Ngayon, mukhang napanood na ninyo ang videong ito. Talakayin natin, gabay na tanong. Tungkol saan ang videong napanood? Ang videong napanood ay tungkol sa kalagayan ng wikang Filipino sa kasalukuyan. Anong nais ikintal sa ating isipan ng videong ito? Nais ikintal sa ating isipan ng videong ito kung ano na nga ba ang kalagayan ng wikang Filipino sa kasalukuyan. Kung paano ba natin pinahalagahan ang wikang sarili, ang wikang nakatatak, ang wikang sumasagisag sa ating pagka-Pilipino. Bakit kaya ito ang pinili niyang paksa sa bidyong ito? Pangatwiranan. Pinili ng mananalumpati ang paksang ito sapagkat nais niyang bigyan ng oras, panahon, at pagtalakay ang kalagahan ng wikang Filipino, lalong-lalo na sa ating panahon ngayon. Paano at ano nga ba ang ginagawa nating mga Filipino upang pahalagahan ang sariling wikang sumasakisag sa ating pagka-Pilipino? Anong uri ng akdang panitikan ang inyong mapapanood? Ito ay isang halimbawa ng talumpati. Maraming salamat. Ang talumpati, ito ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mga tuwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Bahagi ng talumpati. Introduksyon. Dito inilalahad ang layunin ng talumpati. Kaagapay ang estratehiya upang kunin ang atensyon ng madla. Katawan. Nakasa dito ang paksang tatalakayin ng mananalumpati. At ang katapusan o konklusyon. Ang pagwawakas ang pinakasukdol ng buon ng isang talumpati. Dito nakalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. Talumpati ayon sa layunin.
Meron tayong talumpating nagbibigay ng impormasyon o kabatiran, talumpating panlibang, talumpating pampasigla, talumpating panghihikayat, talumpating nagbibigay galang, at talumpating ng papuri. Uri ng talumpati batay sa kung papaano ito binibigkas. Una, bigla ang talumpati o impromptu. Ito ay ibinibigay ng biglaan o walang paghahanda. Ikalawa, maluwag or extemporaneous. Nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuo ng ipinahayag na kaisipan batay sa paksang ibinigay bago ito ipinahayag. Ikatlo, manuskrito. Ginagamit sa mga kumbensyon, seminar o programa sa pagsasaliksik, kaya pinag-aaralan itong mabuti at dapat na nakasulat. Ikaapat, isinaulong talumpati. Ito ay kagaya rin ng manuskrito sapagkat ito ay mahusay ding pinag-aaralan at hinabi ng maayos bago bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Mga dapat isalang-alang sa pagtatalumpati. Dapat isalang-alang ng mananalumpati ang kanyang sarili sa harap ng kanyang tagapakinig. Ang kanyang paraan ng pagbigkas ng mga salita, kanyang pananamit, kanyang asal sa entablado, kumpas na kamay, at laging dapat tandaan na siya ay nasa harap at pinakikinggan at pinanonood ng mga tao. Ngayon, kung tunay na naunawaan ang ating aralin, sagutin natin ang maiksing pagsasanay. Ito ay tinatawag na pak o ligwak. Sasabihin nyo lang kung pak, kung ito ay katotohanan o naniniwala kayo o tama ang pahayag, at ligwak naman kung hindi. Una, ang isinaulong talumpati ay kagaya rin ng manuskrito sapagkat ito ay mahusay ding pinag-aaralan at hinabi ng maayos bago bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Pak o ligwak. Tama. Pak. Ikalawa, sa introduksyon nakasa dito ang paksang tatalakay ng mananalumpati. Pak o ligwak. Tingnan natin. Ligwak. Ikatlo, ang salitang namumuna ay karaniwang ginagamit sa pagkumbinsi ng isang tao. Pak o ligwak? Sagot, ligwak. Mahusay. Ikaapat, ang biglaang talumpati o impromptu ay ibinibigay ng biglaan o walang paghahanda. Ano ang inyong sagot? Mahusay. Pak. At panglima, ang katapusan o konklusyon ay ang pagwawakas, ang pinakasukdol ng buod ng talumpati. Pak o ligwak? Tama. Pak. Mukhang naunawaan na nga ninyo ang ating aralin sa umagang ito. May katanungan ba? Kung wala ay magpatuloy tayo. Ngayon ay binabati ko kayo sapagkat nakatapos kayo ng isang aralin sa markahan. Hanggang sa susunod na aralin, paalam. Maraming salamat po.